devotion. Ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang solid rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Ezekiel, Kabanata 1, talatang 25. Ito po ang sinasabi. At may tinig na nagmula sa itaas ng langit, nasa ibabaw ng kanilang mga ulo, pagka sila'y nagsisitayo, kanilang ibinababa ang kanilang mga pakpak. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo na may mapagpakumbabang puso upang ipanalangin ang buong mundo. Ikaw ang may likha ng langit at ng lupa, ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao, sa bawat bansa, sa bawat lahi, at sa bawat wika. Panginoong Hesus, maawa ka sa aming mundo na puno ng kaguluhan, puno ng digmaan at paghihirap. Maraming lugar ang nakakaranas ng takot, kahirapan at kawalan ng pag-asa. Hinihiling namin na iyong ipadama ang iyong kapayapaan sa bawat bansa at sa bawat puso ng tao. Dalangin namin ang mga pinuno ng mga bansa na sila ay iyong bigyan ng karunungan, katarungan at malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Naway mamuno sila ng may katapatan at pag-ibig para sa kapakanan ng lahat. Panginoong Hesus, iniangat din namin sa iyo ang mga nagdurusa, ang mga may sakit, ang mga nawalan ng tahanan, ang mga biktima ng sakuna, biktima ng digmaan at kahirapan. Hipuin mo sila ng iyong kamay na nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa. Hinihiling din namin na ang iyong salita ay patuloy na maipahayag sa buong mundo. Naway maraming tao ang makakilala sa iyo at makaranas ng iyong pag-ibig, ng iyong kapatawaran at kaligtasan.
Turuan mo kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan, O Diyos, na magmahal sa kapwa, tumulong sa nangangailangan, at magdala ng liwanag sa mundong madilim. Sa lahat ng ito, itinataas namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, lakas at kanlungan. Amin ding pinapanalangin, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa bagong araw at sa pagkakataong magtrabaho upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang iyong mga kapatid, ang aming mga kapatid na papasok sa kanilang trabaho. Panginoong Hesus, samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay at ingatan mo sila saan man sila magpunta. Bigyan mo sila ng lakas, ng katawan, malinaw na pag-iisip at pusong puno ng sipag at katapatan sa kanilang gawain. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang trabaho sa buong maghapon. Gabayan mo po sila sa pakikitungo sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang mga pinaglilingkuran. Naway maging instrumento sila ng kabutihan, paggalang at pagmamahal sa kanilang lugar ng trabaho. Tulungan mo rin silang gawin ng tama at may integridad ang kanilang mga responsibilidad. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap upang maging sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ingatan mo sila sa anumang panganib, pagod o problema na maaari nilang maranasan. Naway lagi nilang maramdaman ang iyong presensya at gabay sa bawat gawain nila sa araw na ito. Amin ding ipinapanalangin, O Diyos, ang aming mga lolo at lola, ang mga senior citizen. Kami po ay lumalapit na sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa buhay ng aming mga lolo at lola, ang mga senior citizen. Salamat po sa mga habang buhay na iyong ipinagkaloob sa kanila. Sa kanilang karanasan, karunungan at mga aral na kanilang naibahagi sa kanilang pamilya at sa komunidad. Panginoong Hesus, hinihiling namin na iyong patuloy na ingatan ang kanilang kalusugan. Bigyan mo sila ng lakas sa kanilang katawan, kapayapaan sa kanilang isip, at kagalakan sa kanilang puso. Sa mga pagkakataong sila ay nakaramdam ng panghihina o karamdaman, naway maranasan nila ang iyong kagalingan at pag-aaruga. Mayakapin mo rin sila ng iyong presensya sa mga sandaling sila ay nakaramdam ng pag-iisa o kalungkutan. Ipaalam mo sa kanila na sila ay mahalaga, mahal at hindi nakakalimutan. Naway madama nila ang pag-ibig mula sa kanilang pamilya, mula sa kanilang kaibigan at sa buong komunidad. Pagpalain mo rin ang kanilang mga araw upang mapuno ng kapayapaan, pag-asa at pananampalataya. Naway patuloy silang maging inspirasyon sa mga nakababatang henerasyon sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, pagtitiis o pagmamahal sa iyo. Turuan mo rin kaming mga nakababatang henerasyon na igalang, alagaan at mahalin ang aming mga nakatatanda. Bigyan mo kami ng pusong handang maglingkod at magpakita ng malasakit sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na naging pagpapala sa marami. Patuloy mo silang samahan at pagpalain sa bawat araw.
Amin ang ipinapanalangin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Kami po ay lumalapit sa iyo upang aming itinataas ang mga pinuno ng aming bansang Pilipinas. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan at nagtatag ng mga pamahalaan. Kaya hinihiling namin ang iyong patnubay sa kanila sa bawat desisyon sa kanilang ginagawa. Panginoon, bigyan mo sila ng karunungang malinaw na pag-iisip at pusong may malasakit sa sambahayan ng Pilipino. Naway mamuno sila ng may katapatan, katarungan at integridad. Ilayo mo sila sa tukso ng kasakiman, katiwalian at pansariling kapakanan. Tulungan mo silang maglingkod ng may tunay na pagmamahal sa bayan. Naway ang kanilang mga plano at gawain ay magdala ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa aming bansa. Gabayan mo sila upang gumawa ng mga desisyong makabubuti sa mahihirap, nangangailangan at sa kinabukasan ng aming bayan. Panginoong Hesus, dalangin din namin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Turuan mo kaming magtulungan, magmahalan, at manalangin para sa aming mga pinuno. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansa. Naway ang iyong kalooban ang mangyari sa Pilipinas at sa iyong kapayapaan ang maghari sa aming bayan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ibahagi ang Diyos sa iba. Iyon po ang pamagat ng ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo. Ibahagi ang Diyos sa iba. Ang libro ng Ezekiel, 1, talatang 25, ay bahagi ng makapangyarihang pangitain ng propetang Ezekiel tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang talata ay nagsasabi tungkol sa tinig na nagmumula sa itaas ng kalawakan at nasa ibabaw ng mga nilalang sa pangitain. Ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos, ang unang kabanata ng Ezekiel ay naglalarawan ng isang kahanga-hanga at mahiwagang pangitain. Nakita ni Ezekiel ang 4 na buhay na nilalang, mga gulong na puno ng mata, at isang kalawakan sa ibabaw nila. Ito ay isang larawan ng makapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Sa talatang ito, mga kapatid, sinabi na may tinig na nagmula sa itaas ng kalawakan. Ipinapakita nito na ang Diyos ang nasa itaas ng lahat ng nilikha. Ang kanyang tinig ay may kapangyarihan at otoridad. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi lamang isang Diyos na malapit sa atin. Siya rin ay Diyos na makapangyarihan at naghahari sa lahat. Ang Diyos ay nagsasalita. Ang mahalagang bahagi ng talata ay ang tinig ng Diyos. Sa gitna ng mga kahangang-hangang larawan sa pangitain, ang pinakamahalaga ay ang katotohanan. Ang katotohanan ang Diyos ay nagsasalita. Sa buong kasaysayan ng Biblia, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang mga tao. Nagsasalita siya upang magbigay ng gabay, magpahayag ng kanyang kalooban, magbigay ng babala,
at magbigay ng pag-asa. Kahit sa panahon ngayon, no? Ang Diyos ay nagsasalita sa pamagitan ng Kanyang salita, ang Biblia, sa pamagitan ng panalangin, at sa pamagitan ng gawain ng banal na Espiritu. Ang tanong dito mga kapatid, para sa atin, handa ba tayong makinig sa tinig ng Diyos? Handa ba tayong makinig sa tinig ng Diyos? Katahimikan sa harap ng Diyos, mga kapatid. Sa pangitain ng marinig ang tinig mula sa itaas, ang mga nilalang ay tumigil at ibinababa ang kanilang mga pakpak. Ipinapakita nito ang paggalang at pagkamangha sa presensya ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagsasalita, mga kapatid, ang tamang tugon ng tao ay makinig ng may paggalang at pagpapakumbaba. Mga kapatid ko kay Kristo, sa ating buhay, madalas tayong abala. No? Madalas tayong abala. Maraming ingay. Maraming problema. Maraming iniisip. Minsan nahihirapan tayong marinig ang tinig ng Diyos dahil sa dami ng ating mga ginagawa. Ang talatang ito ay paalala na kailangan nating matutong tumigil, manahimik, at makinig sa Diyos. Ang Diyos ay nasa trono, mga kapatid. Ang buong pangitain ni Ezekiel ay nagpapakita na ang Diyos ay nasa trono at nagkahahari sa lahat ng bagay. Noong panahon ni Ezekiel, ang bayan ng Israel ay nasa mahirap na kalagayan. Marami sa kanila ang nasa pagkabihag sa Babylonia. Maaring iniisip nila na iniwan na sila ng Diyos. Ngunit mga kapatid, sa pangitain na ito, ipinapakita ng Diyos na siya ay hindi nawawala sa kontrol. Kahit ang kanyang bayan ay nasa ibang lupain, siya pa rin ang hari ng buong mundo. Ito ay mahalagang paalala para sa atin ngayon. Kapag may kaguluhan sa mundo, problema sa buhay, o pagsubok sa ating pananampalataya, dapat nating tandaan, mga kapatid, ang Diyos ay nasa trono pa rin. Ito ang hamon sa atin, mga kapatid ko kay Kristo. Kung ang Diyos ay makapangyarihan at siya ay nagsasalita, ang ating tungkulin ay sumunod sa Kanya. Ang pangitain ni Ezekiel ay hindi lamang upang humanga tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito rin ay paalala na ang Diyos ay banal at karapat-dapat na sundin. Di ba, mga kapatid? Kasi ang tunay na pakikinig sa Diyos ay hindi lamang pakikinig sa tenga. Ito ay pakikinig na may kasamang pagsunod sa buhay. Ang Ezekiel 1:25 ay nagpapaalala sa atin ng tatlong mahalagang katotohanan. Una, ang Diyos ay makapangyarihan at nasa itaas ng lahat. No? Ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga tao. Ang tamang tugon natin, mga kapatid, ay makinig, magpakumbaba, at sumunod sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Naway matutunan natin tumigil at makinig sa tinig ng Diyos kapag siya ay nagsalita. Naway maging handa ang ating puso na sumunod sa kanyang kalooban.
Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan ngayong umaga mula sa libro ni Ezekiel 1, talatang 25. Salamat sapagkat ipinakita mo sa amin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, banal at naghahari sa lahat ng bagay. Panginoon, turuan mo kaming makinig sa iyong tinig. Sa gitna ng ingay ng mundong ito at sa dami ng aming mga iniisip at pinagdaraanan, tulungan mo kaming tumigil, manahimik at hanapin ang iyong presensya. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba na handang sumunod sa iyong kalooban. Naway ang iyong salita ang maging gabay namin sa aming mga desisyon, sa aming pamumuhay at sa aming paglilingkod sa iyo. Ipinapanalangin namin ang bawat isa na narito ngayon, mga Panginoon, nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang pamilya at ang kanilang mga gawain. Sa anumang pagsubok na kanilang kinakaharap, ipaalala mo sa kanila na ikaw ay nasa trono at patuloy na naghahari. Samahan mo kami ng iyong kapayapaan, proteksyon at pagpapala. Naway patuloy naming marinig ang iyong tinig at sundin ang iyong kalooban araw-araw. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.